Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ano ba itong naririnig natin tungkol sa San Juanico Bridge? Marami tayong narinig na hindi raw makadaan ang mabibigat na mga truck na mayroong mga load. Ang limit lamang mga trucks na dadaan dyan. Kaya ano ba ito? Narurupok na ba ang San Juanico Bridge? Well, dito ay personal na binisita sa bidyong ito. Makikita natin na pumunta talaga si PBBM sa San Juanico Bridge kasama ang taga DPWH na mga engineers at tiningnan talaga kung anong nangyari sa San Juanico Bridge, bakit hindi makadaan ang mabibigat na mga truck or mga dump trucks or buses na mabibigat ay bawal dumaan doon, kaya nahihirapan ang mga kompanya ng cargo. Dahil dito sa nangyayaring ito ay nakaapekto ng ekonomiya dyan sa rehiyon na yan. Kaya ito ang video courtesy ng UNTV atin panoorin. Ang tulay, maganda pang tignan if you look at it from outside. Pero ito yung ilalim, kalawang na lahat. Ito yung mga, ayan, ganyan na itsura dun sa ilalim. Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng ginawang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa San Juanico Bridge. Ayon sa Pangulo, malaki na ang pinsala ng tulay kaya kinakailangan ng madaliin ang pagsasaayos nito. Dahilan naman upang isailalim ni Pangulong Marcos sa state of calamity ang buong Eastern Visayas sa loob ng isang taon. Ayan, so bakit nga ba mayroong calamity kahit na walang bagyo? Kasi ang nangyari diyan ay napakalaki talaga ng epekto ng ekonomiya sa rehiyon na yan, kasi hindi maitawid ng mabilisan. Halimbawa, mga pagkain, mga gulay, mga bigas, di ba, na lulan ng mga malalaking trucks ay hindi makadaan isa-isa, hindi sabay-sabay. Kaya kung magsabay-sabay yung sabihin natin 4 na 3 tons na truck, ay siguradong mayroong portion na babagsak. Kaya isa-isa tapos 3,000 tons lang ang makadaan. Pagkatapos nun ay isa na naman. So one at a time, 3,000 tons na bigat ang limit ng mga dadaan na sasakyan. Kaya talagang pirwisyo sa ekonomiya, lalo na sa serbisyo na itong sa cargo forwarding. Napaka talaga perwesyo, kaya nalagay sa state of calamity dahil merong 1 year na itong target time, 1 year na pag-retrofit or pag-ayos ng tulay na yan. Mabuti nga igawa sa bakal yan, madali lang i-welding yan, di ba? Kung konkrito yan, kung konkrito ay napakahirap ayusin ang konkrito kasi na di ba, na sumasabog yung semento, di ba? Biyak-biyak. Hindi katulad sa bakal na pwede siyang i-retrofit through welding, mga kababayan. Kaya merong rason dito, sasabihin ni ni PBBM ang rason kung bakit ang bilis-bilis na nag-degrade ang tulay na ito. Nagawa naman sa mga first class na bakal noon. Kaya dito malalaman natin ang sanhi kung bakit nagkaganito ang tulay. Nasasayang kasi the longest bridge in the Philippines itong tulay na to, at ginastusan niya ng bilyones para gawin, para sa kapakanan niya ng negosyo sa rehiyon na yan, mga kababayan. Patuloy tayo sa ating balita courtesy ng UNTV. Isa sa nakitang problema ng Pangulo ay ang napabayaang periodic maintenance ng tulay. Nung nag-inspeksyon ng DPWH para nga sa rehabilitation, nila delikado na itong tulay na ito. Hindi namin akalain na ganito kasama. Dahil siguro hindi namin malaman, hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat yan every 3 years binabalik-balikan. Ayan, so 3 years naman, di ba? Ang tagal-tagal pa ng maintenance. Mga kababayan, kaninong administrasyon ba ang sumira ng San Juanico Bridge? Iconic bridge yan, nagiging tanyag sa buong mundo, sa buong Pilipinas.
Diyan nga yung hari ng stunt ni Dante Barona naganap ang shooting dahil yan ang pinakamataas at pinakamahaba na tulay sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon yata, yan pa rin ang may hawak ng record na longest bridge in the Philippines. Ang San Juanico Bridge. Kaya sa tingin ko hindi administrasyon ni Digong ang nagpababaya dyan, yung administrasyon ni Cory Aquino. Kasi nakikita natin 'di ba yung parang Paris na view diyan sa may post office sa Liwasang Bonifacio. Sa may post office ay ang gaganda ng mga diyan, 'di ba? Parang sa Paris, yung mga tulay, yung mga disenyo diyan ay napakaganda. Pero pinabayaan ng panahon ni Cory, nilulumot, binabandalize, nasisira. At pati na yung Metropolitan Theater, di ba, sa panahon din ni Cory ay hindi na binuksan, ginagawa ng istambayan ng mga taong kalye. Maraming project si Marcos na pinabayaan ng panahon ni Cory dahil nga kalaban sila at ayaw ni Cory na maganda tingnan ang mga proyekto na yun. Kaya pati mga tulay sa Pasig na ginawa ni FM, ni Ferdinand Marcos ay nilulumot at nasisira. Pati na nga 'di ba ang Liwasang Bonifacio nagiging istambayan na lang ng mga taong kalye, Metropolitan Theater, pati na ang post office at saka likod ng post office at saka yung Binondo Bridge, 'di ba? Ngayon napakaganda na niyan, 'di ba? Pang turista na dahil nire-restore ni PBBM kasi nasasayang yung ginawa ni FM ay para kasing Little Paris ang Little Paris yung Maynila dahil sa ang arkitektura na ginamit diyan, ang style ay neo-classic or neo-classical, hango sa architecture sa Paris. Kaya nga parang Paris tingnan. Pagdating ni Cory, pinabayaan talaga. At ang nangyari, nilulumot, nasisira. At sa panahon ni PBBM ay pinaganda na naman. Katulad din sa nangyari sa tulay. Sa panahon ni Cory, pinabayaan talaga yan. Siguro 6 na taon na pinabayaan yan. Wala talagang maintenance para masisira at sabihin na madaling marupok ang proyekto ni FM. Sa panahon ni Digong naman, iwan ko lang kung may periodic test yan or periodic na maintenance. Pero sa panahon talaga ni Cory, napabayaan lahat ang proyekto ni FM ay pinabayaan talaga ni Cory. Kasi nga, ayaw niya na maganda sa paningin ng publiko ang ginawa ni FM. Kung may periodic maintenance naman yun sa panahon ni Cory, sana sa pagsunod ng iba pang presidente, medyo matibay-tibay pa yan. Wala na Sa panahon ni Cory, wala na, hindi na pininturahan. Kaya ang nangyari ay magkaganyan. At ang naapektuhan diyan ay ang daloy ng trapiko lalo na sa negosyo. Yung paghahakot, cargo forwarding. At ang resulta niyan ay matagal at mahal na ang presyo ng mga bagay na itinawid yan pagdating doon sa kabilang syudad ba yan o probinsya. Alright, balik tayo sa video at meron daw binisita si PBBM itong problema ngayon sa Siquijor na blackout, kaya personal na pinuntahan. Dito sa video ito ay atin makita mamaya. In the meantime, balik tayo kay PBBM. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, target nilang matapos ang retrofitting bago matapos ang taon. Gradually, kukumpunihin na natin yung mga 3-tonner na segments and then increase it to 4 tons, 5 tons. And then eventually, matapos namin before December, magkakaroon na tayo ng about 12 tons load limit. So pwede na po yung mga bus, pwede na rin yung mga mini trucks na pwede na kumakarga ng mga perishable goods and everything para dito na sila dadaan. Ininspeksyon ni PBBM ang expansion ng Amandayehan Port sa Basay, Samar. Nagsisilbi itong alternatibong ruta ng mga mabibigat na cargo vehicles sa Eastern Visayas.
Bago nito, binisita ni Pangulong Marcos ang power plant ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Sa gitna ito ng nararanasang mahabang oras na brownout sa lugar na tumatagal ng 5 oras kada araw. Grabe. Dahilan upang maapektuhan na ang mga negosyo at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Talaga, napakagrabe, araw-araw 5 hours ang brownout. Hindi na yan brownout, blackout na yan. 5 hours ay tunaw na yung mga ice cream, di ba? At puro na lang generator ang umaandar dyan. Kaya maraming masisira na mga kagamitan kapag ganyan na generator yung ginagamit. Kasi hindi regulated ang kuryente. At of course, lugi ang mga negosyante dahil mahal ang gasolina kung generator palagi. 5 hours a day, so araw-araw umaandar ang generator. Kaya ito, busy si PBBM sa kanyang mga gawain. Sana ay kasama dito si Sara Dapat hati-hati sila ni Sara ng mga puntahan na lugar na mayroong problema. Ang ginawa ni Sara iba hindi nagtrabaho para sa gobyerno. Pinababayaan niya si PBBM. Ni BP Sara, kahit sana na magkalaban sila, ay gumagawa din sana si Sara ng kanyang trabaho. Kasi sinisweldohan siya Sinisweldohan siya ng pera ng bayan, tapos hindi siya nagtrabaho para sa bayan. Tinatrabaho niya personal Yung kaso nila, kaso ng buong pamilya, tinatrabaho niya. At doon siya busy. Di ba? Dapat paubayan niya lang sa mga attorney niya yan, sa mga trusted personnel niya. At siya ay magtrabaho as a vice president na katuwang sana ni PBBM. Kahit na magkalaban, di ba, pwede namang magtrabaho para sa kapakanan ng bayan. Okay, tapusin natin ang video courtesy ng UNTV. Ayon sa Pangulo, agad na magpapadala ng mga malalaking generator sets sa Siquijor na manggagaling sa Palawan bilang pansamantalang solusyon. Binibigyan rin ang power provider ng 6 na buwan upang ayusin ang kanilang serbisyo. By 6 months from now, Ayan, so 6 months lang. Tapos ang problema dyan sa Siquijor sa nangyaring brownout kada araw na 5 oras. Grabe, halos kalahating araw brownout palagi sa Siquijor. Kaya ito na, by 6 months, tapos ang problema, sabi ni PBBM. Alright, so kung magpaalam ng mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kung kayo bago pa lamang at sa aking mga avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.